kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. Bago tayo basbasan ng Diyos, tayo ay susubukan niya. Kaya dapat tayo ay magalak at huwag mag-alala. Pakatandaan natin that before the blessing, there is a testing. At wala sa atin ang hindi susubukan ng Diyos. Isang pagsubok ng Diyos sa atin ay ang tukso. Hinahayaan ng Diyos Ama na tayo ay tuksuhin ng masama. Mananalo tayo laban sa masama kung tayo ay palaging lalapit, magtitiwala, mananatili sa presensya ng Diyos. Pinakamakapangyarihan na sandata natin laban sa masama ay hindi lang ang kanyang salita, kung hindi ang pananalangin. Our greatest weapon against the evil one is prayer. Kaya naman, minsan pa, sa banal na misang ito, tayo ay magdasal. Magpakumbaba tayo ngayon, aminin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nagkamali, nahulog sa kasalanan. Ang pagpapakumbaba ay sa dingdaan para tayo ay muling pagpalain ng Diyos Ama. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga batal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon at pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, mga amot, maiilap,
na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituri, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutiang noo pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong, sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Amang dating may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at tinutokso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bago po ang lahat, pinapaalala ko po na sa panahon ng Kwaresma, may 3 mabuting gawain. Ito po ang tinatawag nating the 3 pillars of Lent. Ang pagdarasal, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Tayo po mga Katoliko, hindi po tayo nag-iikapo o nagtatayting. Dahil ang ikapo o tithing ay utos po sa lumang tipan. May bago na pong batas na iniwan ng ating Panginoon. Ano sinasabi sa turo ni San Pablo? That God loves a cheerful giver. Kaya kung kayo po ay magdodonate sa parokya o kahit saan pa mang institusyon, wala pong limitasyon. Walang sukat yan. Kung ano po ang kinatutuwa ng inyong puso, yan po ang inyong ibigay. Dahil meron pong ibang tao, ang 100 pesos sa kanila ay napakalaking halaga na. Pero merong ibang tao na ang 10,000 pesos ay maliit pa lang na halaga. Kaya wala pong sapilitan ang pagbibigay. At kami rin din po dito sa parokya ay hindi po humihingi. Kami po ay naghihintay lang sa inyong ibibigay. Mula sa taos, malaya, nabusilak, nakagustuhan ng inyong kalooban. Kaya once again, warning lang po dun sa mga nagme-message sa inyo, nagpapanggap na ako daw, humihingi po sa inyo ng donation. Hindi po ako humihingi at nagte-text ng personal sa inyo. Alam niyo po yan, kayong mga regular mass goers namin. Kung gusto niyo pong magbigay, maraming salamat po. At para sa buwan po ng February, ang ating naman pong tutulungan ay ang mga bata na may kapansanan. Mga batang inabandonan po. Meron po silang special needs. Kaya sa lahat po na nagbigay na at magbibigay, maraming salamat po, and may God bless you more. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na inanyayahan sa isang Life in the Spirit seminar. At itong lalaking ito ay matagal na po talagang lulong sa iba't ibang bisyo. Itong lalaking ito ay napakarami ng ginagawang kasalanan. Pero dahil siya po ay na-involved, nakapasok, nakapag-seminar, biglang nagbago po itong lalaki. At punong-puno po siya ng sigla, ng tuwa na umuwi sa kanila. Pero habang siya'y pauwi, para bang siya'y sinusubukan ng Diyos. Dahil napadaan po siya doon sa mga dating drinking buddies niya. Sila'y nagiinuman doon sa kanto. At tinatawag po siya. Sabi, pare, inom ka naman, shot ka naman. Pero itong lalaki, nagbagong buhay na. Kaya sabi po niya, Lord, close my eyes. Close my eyes. Pumikit po siya at dire-diretso lang po. Hindi niya pinansin itong mga kaibigan niya nagiinuman. Habang naglalakad pa rin po siya, itong lalaki naman po, nakita yung mga ibang kabarkada niya nasa sugalan. At tinatawag siya, pare, upo ka muna. Tara. Ito pong lalaki, pumikit muli. Nagdasal sa Diyos, sabi, Lord, close my eyes. Close my eyes. Sabi po niya. At dire-diretso po, nalampasan niya yung pangalawang tukso. Pero, nung malapit na po siya sa kanyang bahay, napadaan po siya doon sa bar. At nakita po siya nung suki niyang babae.
Napaka-sexy daw po nitong babae. Bagong ligo, naaamoy niya kahit na ito'y malayo. At napansin po siya nitong babae. Sabi, "Uy, Pogi, long time no see, dito ka naman." Tinatawag niya. Ito pong lalaki, biglang nagdasal. Sabi po niya, "Lord, close your eyes, close your eyes," sabi po niya. Kapatid, isa pong paalaala ito. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay puno ng banal na espiritu, na ikaw ay lulubayan na ng masamang espiritu. Yan po yung ating narinig sa Ebanghelyo. Yan ang katotohanan ng ating buhay. Hindi po ba? Anong sabi ng ating mabuting balita ng kwento? Na ang ating Panginoon ay pinapunta ng Espiritu sa disyerto. That Jesus was led by the Spirit to the desert. Pero kahit na puno siya ng banal na Espiritu, sino ang nandoroon din? Ang demonyo, ang masamang espiritu. Tinukso siya. Mga kapatid, tandaan po natin yan, na kahit na tayo'y binibendisyonan ng Panginoon, na kahit na tayo'y nakakatanggap ng grasya mula sa Diyos, kahit na tayo ay na-bless ng mga sakramento, nandyan pa rin ang masama na magtutukso sa atin. Nandyan pa rin ang demonyo na humihila sa atin pababa. Nandyan pa rin ang dyablo. Tinatawag tayo para magkasala. Hindi po ba? Yan ang katotohanan at realidad ng ating buhay. Hindi ibig sabihin na pag ikaw ay nagsisimba na mawawala yung iyong mga masasamang naiisip. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay paladasal, nagnonovena, nagro-rosaryo, na nababawas, nawawala, naaalis ang iyong galit at sakit ng loob. Maaaring paunti-unti nakakalimutan mo, pero ilang saglit na naman, ilang araw na naman, biglang bumabalik yung ating inis, yung ating galit, yung ating sama ng loob. Hindi naman po ibig sabihin na pag ikaw ay nagba-Bible study, na nawawala agad ang iyong inggit, ang iyong paghuhusga sa iba. Hindi po ibig sabihin na pag ikaw ay nagpe-praise and worship na nababawasan ang iyong masamang ugali, na tumitigil ka sa iyong kaplastikan. Yan po ay ang katotohanan ng ating buhay. Hindi po ba? Na kahit na present ang banal na espiritu, present din at nandyan ang masamang espiritu. At kailangan po tayong mag-ingat dahil ang teknik, ang pamamaraan ng masama ay hindi siya magpapapansin sa atin. Balikan nyo nga po yung ating ebanghelyo, di ba? Saglit lang nating narinig yung masama. Napakabilis lang binanggit yung demonyo na nagtutukso sa Panginoon. Ganyan ang pamamaraan ng masama. Tandaan niyo po, na dumadating siya na pangkaraniwan, ordinaryo, ayaw niyang magpapansin sa iyo. Para kung hindi mo siya mapansin, mananatili siya at magiging parte na siya ng iyong pag-uugali at ng iyong pamumuhay. Dahil kung magpapapansin ang masama, siguradong ikaw ay mabibigla at iiwas sa kanya. Hindi po ba? Pero kung darating na lang siya na tahimik sa iyo, hahayaan mo na manatili ang masama. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kailangan maging alisto at maging alerto tayo. Palagi nating suriin ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating buhay kung nandyan na ba ang masama. Sabi nga po ni Pope Francis that sin starts when we give in to temptation. Ang masama, palagi tayong kinukumbinsi na hindi naman talaga masama yung mga pinapagawa niya sa atin. Di ba? Ano sasabihin niya? Tikim lang. Konti lang. Hindi naman masama. Hindi naman palagi. Pero alam po natin kung ano ang epekto ng patikim-tikim. Diyan nag-uumpisa ang pagkalulong at addiction sa bisyo. Alam niyo po ba na ako po ay dating addict sa paninigarilyo? Chain smoker po ako. Nung pong ako ay college,
nakakadalawa, 3 pakete po ako ng sigarilyo. Paano po ito nag-umpisa? Dahil niyaya lang po ako ng aking mga kaklase. Sabi nila, isa lang. Yung isa, naging 2. Yung 2, naging 3. Hindi ko po namalayan, pagkatapos ng 1 buwan, nakakaubos na po ako ng 1 pakete. Sa 2 buwan, 3 buwan, yung 1 pakete, naging 2 pakete. Sa 1 taon, yung 2 pakete, nakakaubos na po ako 3 pakete hanggang 1 rim ng sigarilyo. Yan ang teknik, ang pamamaraan ng masama. Pansinin nyo din po, yung mga nahulog ng loob sa inyo, sa kanila mga hindi asawa. Paano nag-umpisa ang hindi tamang relasyon, ang tinatagong relasyon? Diba? Sa pa-text-text lang, sa pakukumusta-kumusta. At pagkatapos nito, nag-develop sa pag-uusap, araw-araw na pinapansin, at pagkatapos, paano po ito lumaki? Sa pabeso-beso, sa pa-embrace-embrace, at bakit merong nangyari na hindi dapat na mangyari? Dahil sinabi, minsan lang naman, wala namang makakaalam. Pero, yan ang katotohanan ng buhay. Ang mga bagay na hindi natin napapansin ay ang mga bagay na delikado at nakakasira sa ating buhay. Ang kawayan, napakatibay, hindi po ba? Ano po ang maninira sa kawayan? Yung pong tinatawag nating mga bukbok. Ano ang bukbok? Napakaliit nandoon sa loob ng kawayan. Ano po ang maninira sa matibay na bakal kung hindi kalawang? San po nagmumula ang kalawang? Sa loob din na mismo ng bakal. Tingnan niyo po yon. Ano po ang naninira dito sa mga bagay na ito? Mga maliliit na bagay. Hindi ko po alam kung nabalitaan niyo din yung nangyari sa Bulacan. Nahulog po yung choir loft. Napakarami po mga tao ang nasaktan. Meron pong isang ginang matanda na nasawi. Ipagdasal po natin ang mabilis na kagalingan nitong mga parokyanos, itong mga nananampalataya na nasaktan nung gumuho po ang choir loft. Ash Wednesday po nangyari ito. Pero bakit po bumagsak itong 2nd floor? Doon sa kanilang investigasyon, ang nakita nilang sanhi, mga anay. Ang anay, hindi mo makikita na nandyan yan. At ganyan din po ang masama, ang demonyo. Hindi talaga magpapakita at magpapapansin yan. Kung hindi natin hahanapin, kung hindi natin susuriin, hindi natin makikita at mapapansin. Ang tanong, bakit ba tayo tinutokso ng masama? Tandaan niyo po ito. Meron palaging dahilan ang masama bakit sinisiraan niya tayo. Dahil ayaw ng demonyo na tayo'y pagpalain at basbasan ng Diyos. Huwag po tayong mapanghinaan ng loob. Pag tayo ay sinusubukan, pag tayo ay tinutokso ng masama. Dahil ang mabuting balita, hindi tayo hahayaan ng Diyos na humarap sa masama na hindi niya pinapadala ang kanyang mga anghel. Kailangan lang tayong maging aware, maging mulat, maging conscious na habang tayo nahihirapan, nandyan din ang mga anghel ng Diyos na tumutulong sa atin. Kung paano narinig natin sa Ebanghelyo na ang ating Panginoon ay tinukso ng masama, meron din mga mababangis na hayop doon sa disyerto, pero nagpadala daw ang Ama ng mga anghel para paglingkuran at tulungan siya. Gusto mo bang makita ang mga anghel sa iyong buhay? Mag-umpisa kang magdasal. Ang dasal, ang pinakamabisa nating sandata laban sa masama. Our prayer is our greatest weapon against the evil one. Kaya nga po, pag ikaw ay nahihirapan, matuwa ka. Kasi ano ang kasunod dyan? Ang pagpapala ng Diyos. Para malabanan natin ang masama, tayo'y magdasal. At kailangan din natin pagmunihan, isipin, ano ang pagpapalit natin kung tayo ay magpapadapa sa tukso, kung tayo ay magpapakuha sa tukso ng demonyo. Kailangan natin palaging isipin kung ano ang grasyang mawawala sa atin kung tayo ay magpapakuha at magpapadapa sa tukso ng
demonyo. Meron po akong confession sa inyo. Okay lang po ba? Huwag niyo pong pagsasabi ito, ha? Sa atin lang. Nung ako po ay nag-aaral sa pagkapare, nagkaroon po ka ng girlfriend. Hindi po alam ito ng maraming tao. Tinago ko po ito. Pero naging napakalaking pagsubok ito sa aking buhay. Nung nagkaroon po ako ng girlfriend, hindi ko po makalimutan. Kami po ay nanood ng sine. Anong ginawa po namin sa sine? E di nagrosaryo. Siyempre, nag-date po kami, no? At alam nyo po, nung nandun po kami sa sinihan, naglalabing-labing. Ito po yung aking confession sa inyo. Sinabihan po ako ng aking girlfriend, bigyan mo lang ako ng anak. Bigla po ako napaisip. Kasi, sabi ko, kung susundan ko itong gusto ng aking girlfriend, ano kaya ang mangyayari sa akin? Yun po yung tukso ng demonyo eh. Hindi pa kami kasal. Nag-aaral pa kami. Nagpapari ako. Sinubukan po ako ng masama ng demonyo. Kaya bigla po ako napaisip. Salamat sa Diyos, nagdasal din po ako. Ano po ang dahilan bakit hindi ko sinundan yung gusto ng aking girlfriend? Nabigyan ko daw po siya ng anak. Kahit po hindi kami ikasal. Kasi sabi ko, paano ang aking kinabukasan? Ano ang mangyayari sa akin sa hinaharap kung gagawin ko ang kanyang gusto? Kung madadapa ako dito sa tuksong ito. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na ako'y huminto, ako'y nagdasal, ako ay nag-isip. Mga kapatid, yan din po ang aking paanyaya sa inyo. Hindi tayo titigilan tuksuhin ng masama. Wala sa atin dito ang exempted, ang libre, ang malaya sa tukso ng demonyo. Kung nga ang Diyos, kung nga si Jesus tinukso ng demonyo, tayo pa kaya? Mas lalo tayong tutuksohin ng demonyo at hindi tayo titigilan. Pero tandaan niyo po ito, magtatagumpay lang tayo laban sa tukso ng masama kung iisipin natin ano ang grasyang mawawala sa atin sa hinaharap. Sabi po nila, it only takes 7 seconds to make a decision. Pakaisipin niyo po yon. Nangangailangan ka lang ng 7 segundo para gumawa ka at pumili ka ng isang desisyon. Bago sana na makapili ka ng desisyon, bago ka sana gumawa ng masama, doon sana sa loob ng 7 segundo, magdasal ka, magmuni ka, pakaisipin mo kung ano ang mawawalang kabutihan mo sa hinaharap. At doon sa 7 segundo, bago ka gumawa ng desisyon, mabuti man o masama, sana maging mulat ka, maging aware ka, maging conscious ka na nandoon din ang Diyos kasama mo. Mga kapatid, kung tayo ay magdarasal, kung tayo ay sasangguni sa Diyos, makakaiwas tayo sa masama. Kapatid, may malaking pagpapala ang naghihintay sa atin kung malalampasan natin ang mga tukso ng demonyo. Huwag po tayong magpalinlang. Huwag mong babaliwalain at ismolin ang demonyo. Sinasabi lang niya sa iyo, huwag mo kong pansinin. Hindi naman ako importante. Tayo'y maging mulat. Mag-ingat kayo. Palaging nandyan ang masama. Umiikot, nagbabantay, naglalagay ng patibong para tayo ay mahulog. Pero ang mabuting balita, palaging nandiyan ang mga anghel ng Diyos tutulong sa atin. Mga kapatid, naway palagi nating piliin ang grasya ng Diyos. At isa puso natin ang paanyaya ni Jesus. Magsisi at maniwala sa mabuting balita. Dahil sa Diyos lang ang tunay na pagpapala at biyaya ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa panimula ng ating lakbayin sa Kwaresma, pagsikapin nating tugunan ng paanyaya ng Panginoon sa harap ng ating mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang laging nangangailangan magbalik loob, naway sundin niya ang Espiritu sa pagtanggi sa lahat ng pangaakit ni Satanas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at sa lahat ng ating mga pinunong espiritual, naway magtagumpay ang kanilang mga pagsisikap na mailapit ang mga tao kay Jesus sa panahon ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng manggagawa sa buong mundo, naway igalang sila at pagkalooban ng katarungan at muling makapiling ng kani-kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Hesus, biyayaan mo kami lagi naming mapaglabanan ang mga tukso ng demonyo at mamuhay alinsunod sa Ebanghelyo na iyong pinangaral. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpa-kailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakikanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon, sa pagsisimula ng banal na panahon na 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao.
ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala at paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, ang yadyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Living sacrifice, even letting go, treasure that is found within my soul. For in humble heart, offering pain and strife, Lord, to you I belong. My everything, my love sacrifice. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Isipin po natin ngayon, pagdasal ang mga kapatid nating may sakit at may kapansanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa nila ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapakinabangan mo sa pagkain ng iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa namin damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabi po nila na ang kasalukuyan nating buhay ay salamin na mga bagay na ating pinili. Your present situation is a reflection of the decisions that you have made in your life. Kaya kung ang iyong kasalukuyang buhay ngayon ay masama, maaaring meron kang piniling masama o pinipili pa ring masama sa iyong buhay.
Kung gusto mong bumuti ang iyong kalagayan, anong kailangan mong gawin? Make better choices. Kailangan pumili ka ng mas mabuti, mas mahusay. Galingan mo sa iyong pagpili. Ako po ay nandirito, salamat sa Diyos, bilang pari. Dahil pinakapili ko po, salamat sa Diyos, hindi ko pinili yung request ng aking girlfriend na bigyan ko siya ng anak. Dahil dun sa 7 segundo na sinabihan niya ako, bigyan mo ko ng anak. Nagdasal ako at nakita ko na mas mahal ko ang aking bokasyon, mas mahal ko ang tawag ng Diyos kesa sa nararamdaman ng aking pangangatawan, kesa sa bugso ng aking damdamin. The choice is always with us. Huwag niyo pong sasabihin na wala kayong choice. Dahil pag sinabi mong wala kang mapili, pumili ka na. Hindi po totoo yung nagsasabing wala akong mapili. There is always a choice. At dalawa lang naman ang pwede nating pagpilian. Mabuti o masama. Hindi rin po totoo yung choose the lesser evil because there is always a greater good. Yan yung ating ipagdasal, patulong sa Diyos. Panginoon, ipakita mo sa akin yung mas mabuti. Huwag kang pipili dun sa kakaunti na kasamaan o kakaunti ang kasalanan. Dahil tandaan niyo po, magsasalamin yan, mamumunga ang iyong mga pinipili sa iyong buhay. Darating at darating pa rin na aanihin mo ang iyong mga desisyon sa buhay. Amen? Yan po yung ating ipagdasal, panalangin, na tayo'y tulungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel at sa turo ng ating Panginoong Hesukristo na mas makapili ng mabuti, na maging mas mahusay sa ating pagdedesisyon para umani tayo ng grasya at pagpapala mula sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.